Excited na nagbibihis si Aya dahil first day niya sa trabaho. Hindi mawala sa kanyang mga labi ang ngiti dahil sa wakas. Sa loob ng 4 na taon na paghihintay at paghihirap sa pag-aaral, ay makakapagtrabaho na siya. Pakanta-kanta lumabas ng apartment si Aya. Hindi niya nakita ang balat ng saging sa dinadaanan niya, kaya nadulas siya at natumba. Aray! Oh, yung pisngi ng puwet ko! Wala na kang umuumbok! Tumayo na lang si Aya at binalik ang ngiti sa labi. This is your first day, Aya. Huwag mo hayaan lamunin ka ng negativities. Pumara ng tricycle si Aya palabas ng eskinitang yon dahil sa labas dito sila sinusundo ng company shuttle. Habang papalabas ay may nakita nakadamit manghuhula si Aya. Nakaupo ito at may bolang kristal sa harapan na nakalagay sa lamesa. Naisa nang bumaba ni Aya upang magpahula, ngunit napagpasyahan niyang huwag na lamang dahil malilate siya sa trabaho at baka maiwan siya ng shuttle. Manong, bayado, salamat. Lalapit na sana si Aya sa shuttle upang sumakay nang bigla itong umandar. Nabigla naman si Aya kaya huli na nang sumigaw siya. Nagtatakbo naman si Aya upang mahabol ito habang sumisigaw. Nang pumantay naman si Aya sa van, agad niyang kinatok ang bintana. Kaya bumukas yon at niluwa nito ang napakagwapong lalaki na hindi naman napagtuunan ng pansin ni Aya dahil hapong-hapo pa rin siya habang sinasabayan ang takbo ng sasakyan na medyo may kabilisan. Kuya, pakisabi naman ho sa driver, stop the car! Ginawa ng lalaki ang sinabi ni Aya na ginawa pa mismo ang tunog ng boses niya. Huminto naman ang sasakyan at bumukas ang pinto nito sa may bandang likod. Pagkasakay ni Aya ay hinahapo pa siyang nagreklamo dahil hindi siya hinintuan. Kuya, bakit niyo naman po ako iniwan? Haggard na po tuloy ako. Reklamo ni Aya. Sorry po ma'am, hindi ko po kayo namukhaan eh. Kaya pagkakita ko po sa inyo, akala ko magsisimba lang. Sabi ni kuyang driver. Nagtawa na naman ang ibang kasama ni Aya sa shuttle sa sinabi ng driver. Enough, wala nakakatawa. Sabi ni Miguel. Nagsitahimik naman ang lahat na magsalita si Miguel. Nalipat naman ang atensyon ni Aya sa lalaki at patagong pinagmasdan ito. Katabi lamang ni Aya si Miguel kaya naman malaya niya itong natititigan. Pagmamasdan pa sana ito ni Aya nang biglang magsalita si Miguel na ikinapula ng pisngi ni Aya. Baka naman matunaw ako niyan, miss. Bibigyan na lang kita ng picture ko next time para hindi ka na mahirapan titigan ako. Sabi ni Miguel. Nahihiya namang umiwas ang tingin si Aya, habang ang ibang naroon ay natawa sa tinura ni Miguel. Ngunit natigil naman sa pagtawa ang lahat nang tignan sila na masama ni Miguel. Nang makarating sa kumpanya ay nagsibabaan ang lahat sa shuttle. Nahuling bumaba si Aya dahil kinakabahan siya para sa unang araw. Don't be nervous, hindi sila nangangain ng buhay. Luto kinakain nila. Sabi ni Miguel. Ako sir, nangangain ng buhay lalo na kung ikaw. Hindi naman narinig ni Miguel ang tinura ni Aya dahil pabulong lamang niya itong sinabi. What? Wala ho sir. Sige po, pasok na po tayo. Pagkarating naman sa loob ay nagpakilala na si Miguel sa lahat ng trainee. Nag-line up naman sina Aya at ang ibang trainee na tulad niya. Nag-assign din ng mga dapat gawin si Miguel sa bawat trainee at nang si Aya nang i-assign niya, ay natatawa niya itong tinignan na ikinataka naman ni Aya. May nakakatawa ba? May dapat ba ako ikatawa, miss? Anong i-assign niya sa akin, boss? May diin ang tanong ni Aya kay Miguel, kaya naman natawa si Miguel at napaili. I'm your boss, miss, remember? Umirap naman ang patago si Aya at saka nagtanong muli. So those papers there, paki-photocopy. Lahat yon, sir? Oo, lahat yon. Don't worry, may reward yan. Remember the picture? Tatawa-tawa naglakad papalayo si Miguel habang naiwan namang laglag pa nga si Aya habang nakatitig sa sandamakmak na ifo-photocopy niya. Diyos ko naman, para sa pera titiisin ko to. Photocopy is the key to money. Nagsimula na si Aya sa gawain niya para matapos ito agad. Nang inilibot ni Aya ang paningin, ay nakita niyang kasamahan na nagtitimpla ng kape. Ang iba ay tumatakbo at may dalang pagkain para sa mga seniors nila. Ang iba ay nakaharap sa computer. Ganto pala maging trainee. Hindi ata to opisina restaurant yata. Kunti na lang utusan kaming magluto.
Napailing na lamang si Aya at nagpatuloy sa ginagawa. Nang matapos si Aya ay sinalansan niya mga papers sa pina-photocopy sa kanya. Nang uwian na ay sumakay ulit siya sa shuttle. Nang akman sasakay na siya dito ay may humila sa braso niya. Paglingon ni Aya ay nakita niyang kanilang team leader na may bitbit na maliit na picture. Naalala bigla ni Aya ang sinabi nito kanina. Yung pangako kong picture, nakalimutan mo. Nagsitawa na naman ang lahat ang naroon dahil narinig ang sinabi ni Miguel. Hindi naman tinanggap ni Aya ang inaabot nito. Sa halip, naiinis itong kinausap. Nananadya ka ba? Subukan mo kayang suntukin ang sarili mo para matuto ka makaramdam. Oh bro, who's this girl? Another catch? Sabi ni Sed. Aba bro, nagbago yata ang taste mo. Not bad ha? Dagdag pa ni Benj. Excuse me, alis na ako ha. At ikaw lalaki ka, hindi ako isda para tawagin mong catch. Inis naman na sabi ni Aya. Inirapan ni Aya ang tatlo, tsaka nag-umpisang magmarcha papalayo sa mga ito at sumakay sa shuttle. Nang makarating sa binababaan, ay sumakay naman si Aya ng tricycle papuntang apartment. Nang papasok na siya, ay nakita niyang naroon pa ang ali na manghuhula. Pumara doon si Aya dahil malapit na rin naman itong lakarin papuntang apartment niya. Nagbayad ng pamasahe si Aya tsaka lumapit sa ali. Napalingon naman ito tsaka tinitigan siya. Magpapahula ka, Ineng? Hindi ho, Ale. Magpapahilot po yata. Natawa naman ang Ali sa pamimiloso po ni Aya. Pasensya na, Ineng. Akala ko ay naligaw ka na. Akala ko ay napagkamalan mo itong haunted place. Si Ali naman magpapahula ho ako. Tao rin ho ako may puso't damdamin. Lo, si O.E. Halika nga rito at nang mahulaan kita. Iniabot naman ni Aya ang kamay sa Ali. Hinawakan naman ito yon at tinignan ng guhit sa kanyang kamay. Tulad nga ng inaasahan ni Aya, ay pareho pa rin ang hula sa kanya. Sa kabila daw ng kanyang itsura, ay mayroon lalaki na magmamahal sa kanya ng buo at tatanggapin siya. Nang matapos siya magbayad para sa hulang iyon, ay naglakad na siya pabalik sa kanyang apartment. Ganun lang ang naging takbo ng training ni Aya. Gagawin ang ipagagawa ng kanilang team leader at buong araw na kukulitin siya ni Miguel. Kunti na lang talaga iisipin ko ng crush ako ni Miguel. Itong crush ko siya, wag niya akong sinusubukan. Ano yun? Parang narinig ko yung pangalan ko. Wala, sabi ko kamukha mo yung tambay sa eskinita namin. Aba, lamang ako ng 1,000 ligo doon. Magiging 1,000,000 kapag napasakin ka. Namula naman si Aya sa banat ni Miguel. Pinigilan niya namang kiligin sa harap nito, sa halip ay binara niya ito. Teka, CR lang ako ha. Nakakasuka kasi yung banat mo pang grade 2. Nawala naman ang ngiti sa labi ni Miguel. Nakatingin lamang si Miguel sa papalayong si Aya. Pagalis naman ni Aya ay inasar na mga kapwa team leader si Miguel. Mukhang may matatalo ah. Pangaasar ni Sed. Tigilan mo ako dyan. Anong talo? Nakikita mo tong kamao ko? Sabi naman ni Miguel. Oo, singliit ng pag-asa mo kay Aya. Dagdag ni Sed. Natatawan lumayo si Cedric kay Miguel. Sa kabilang banda naman ay nagpapadyak si Aya sa isa sa mga cubicle ng CR. Nang makabawi sa kilig na nararamdaman ay lumabas na siya at inayos ang salamin at tumabingi dahil sa katatalon niya. Lalabas na sana si Aya nang harangan siya ng mga katrabaho niyang babae. Hoy, ikaw! Lumingon naman si Aya sa kanyang likuran at tinignan kung may tao doon. Nang makitang wala ay tinuro niya ang sarili. Ako? Oo, sino pa ba? Ikaw lang naman ang malanding pangit at feeling maganda dito sa kumpanya. Sabi ni Nika. Aba, feeling maganda? Wag ka feeling pa lang yung umuusok na yung ilong mo. What more kung maganda na ako? Baka mamaya umupay na yung mata mo. Sabi nga, danang pangit pero laging kinakausap ni Miguel. Lumayo naman na si Aya doon dahil konti na lang ay hahamunin na niya ng suntukan si Nika. Naupo na lamang si Aya sa table niya at pinakalman sarili. Kinaumagahan ay kinulit muli ni Miguel si Aya dahil hindi nito ina-accept ang friend request niya. Aba, ilang araw nang dumaan, bakit hindi mo ina-accept friend request ko? Ako na team leader nyo? Sa gwapo kong to, inaano yung mukha ko sa friend request mo? Huwag ka nga feeling dyan. Kapag dinalaw na naman ng bagyo tong Pinas kasalanan mo. How about me, Sir Miguel?
Hindi ka ba mag-friend request sa akin? Sabi naman ni Nika. Napairap naman si Aya sa pagpapapansin ni Nika kay Miguel. Kung sambahin nito ang lalaki, konti na lamang ay maghubad dito sa harapan ni Miguel. I already did. Sagot naman ni Miguel. Hindi rin kita ina-accept agad, sir. Dagdag pa ni Mika. And, sagot naman ni Miguel. Napahiya naman si Nika sa sagot ni Miguel na ikinatawa ni Aya. Yan kasi, higad na KSP pa. Bulong naman ni Aya. What did you say? Tanong ni Nika kay Aya. Wala, sabi ko, ganda mo. Alam ko yan since birth. Kaso nga lang, bingi ka. Dagdag pa ni Aya. Nakita naman ni Aya ang galit na mukha ni Nika na walang magawa dahil naroon si Miguel. Natatawa namang napailing si Aya at pinagpatuloy ang kailangan gawin. Hindi naman nakatakas kay Aya ang pasimpleng pagtawa ni Miguel na hindi alam ni Aya kung ano ang dahilan. Dumating na nga ang unang sahod ni Aya kaya tuwan-tuwa siya. Narito ka na, my favorite color. Color blue, 20 pieces pa. Pero alam kong dadaan ka lang sa kamay ko. Mamaya circle ka na tapos kaharap ko na si Dr. Jose Rizal. Ay nako. Kinakausap ni Aya ang sarili nang bigla na lamang sumulpot si Miguel sa harapan niya na siya namang ikinagulat ni Aya. Ay buraot! Grabe ka naman sa buraot. Aba, hindi ako ganun ah. Pero may 5 pesos ka ba? Wala kasi akong barya, may bibilin lang. Oh, akala ko ba hindi ka buraot? Nagbibiro lang, ito naman hindi mabiro. O sige, para mapatunayan ko, tara, labas tayo, libre kita. Ano, game? Tayong dalawa lang? Ibig sabihin, it's a date? Oo naman, a date para sa'yo. Anong date ka dyan? Patapusin mo muna kasi ako. It's a KKB. Anong KKB? Kanya-kanyang bili. Tagal mo na nabubuhay, hindi mo pa rin alam yan? Natawa naman si Miguel sa tinura ni Aya. Hindi sana sasama si Aya kay Miguel, ngunit mapilit ito at sa huli ay napapayag siya. Tulad nga ng sinabi ni Miguel, nilibre niya si Aya. Walang nilabas si Aya kahit 5 duling. Pagnood ng sine, pagkain sa Jollibee, pagkain sa restaurant ay si Miguel ang sumagot ng lahat. Yaman natin pre pautang nga. Ano ka ba? Humingi ka na lang, basta ba simbahan ang tuloy natin pagkatapos ng lakad na to. Simbahan ka dyan, asa? Tatawa-tawang naglalakad si Aya at Miguel kaya hindi napansin ni Aya na may paparating na sasakyan. Hinila naman siya ni Miguel kaya napayakap si Aya kay Miguel dahil napalakas ang paghila nito sa kanya. Pagtingala ni Aya ay sobrang lapit ang mukha ni Miguel sa kanya. Isang maling galaw lang nila ay maaaring maglapat ang kanilang mga labi. Nakita naman ni Aya ang paggalaw ng Adam's apple ni Miguel. Nang huli, si Miguel na mismo ang bumitiyo at tumikim na lamang para mawala ang awkwardness. Oh, paano ba yan? Utang mong buhay mo sa akin ngayon. Anong utang? Aba, hinayaan mo na lang sana ako masagasaan. Ganun. O sige, hintay tayo na sasakyan tapos take 2. Sayang din yun, kape na, naging bato pa. Ito naman di na mabiro. O siya, sige na, ano bang bayad ha? Lumuhod naman si Miguel na siyang ikinagulat ni Aya. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Inaayos ko lang sintas ko, wag kang assuming dyan. Namula naman si Aya, habang si Miguel ay tatawa-tawan tumayo mula sa pagkakaluhod. Namula naman lalo si Aya nang titigan siya ni Miguel habang may ngisito sa labi. Hindi naman makatingin ng diretso si Aya nang kausapin ito. Huwag kang asyumero dyan, hindi ko iniisip na magpo-propose ka kanina ha. Wala akong sinabi di pa nga tayo eh. Pero kung gusto mo, bakit hindi diba? Kung gusto mo, diretso na tayo ng simbahan bago umuwi. Ang landi mo rin tara na nga umuwi na tayo. Nagsimula nang maglakad ang dalawa at sumakay ng jeep. Ihahatid pa sana ni Miguel si Aya sa kanyang apartment, ngunit tumanggi na si Aya. Hindi na lamang namilit pa si Miguel dahil nagbanta si Aya na hindi na siya nito papansinin kung mamimilit pa siyang ihatid si Aya. Simula noon ay naging maayos ang takbo ng bawat araw ni Aya at mas naging malapit pa sila ni Miguel, kaya naman inggit na inggit si Nika sa kanya. Isang araw sa kumpanya ay may gusto sanang umamin kay Aya ngunit agad itong hinarang ni Miguel. Hay, ano nangyayari dito? Sabi ni Miguel. Ano ba yan? Para ka namang kabuting bigla na lang sumusulpot kung saan-saan? Inis na sabi ni Aya. Kesa naman sa'yo oras ng trabaho, nakikipaglandian ka pa. Banat naman ni Miguel.
Wow ha, hiyang-hiya ako sa'yo. Ikaw nga todo pa-cute ka dyan sa mga bagong trainee sa kabila. Sabi naman ni Aya. Bigla namang hinila ni Miguel si Aya at dinala sa office niya. Nagpatianod lang naman si Aya na nagtataka kung anong pag-uusapan nila ni Miguel. Layon mo nga yung Edward na yun. At bakit naman? Wala namang ginagawa yung tao ah. Basta layon mo yun. Bakit? Bakit naman kita susundin? Tayo ba ha? Nagulat si Aya nang biglang lumapit si Miguel at hinalikan siya. Nang makabawi si Aya ay sinabayan niya ang ritmo ni Miguel. Nang huli ay si Miguel na mismong bumitaw. Tsaka hinawakan ng kamay ni Aya. I like you. Since the first day that we met. Yung tapang na mayroon ka, yung pagsusungit pa sa akin. Nakuha mo talaga ang attention ko. Aarte pa ba ako? So, tayo na? Tinignan na masama ni Aya si Miguel. Natawa naman si Miguel dahil sa reaksyon nito. Ginulo na lang ni Miguel ang buhok ni Aya kahit dati na itong magulo at pinisilang pisngi. Ito naman di ng biro. Siyempre, manliligaw muna ako. Liligaw kita dyan eh. Ayos ka rin ang panliligaw ko nakatuka ka agad. Tinawanan lamang ni Miguel ang pagsusungit ni Aya. Tulad ng sinabi ni Miguel, niligawan niya si Aya. Laging may flowers at chocolate sa table si Aya na kinaiinggitan naman ng ka-workmates niya, lalo na si Nika na hindi naniniwalang nililigawan ni Miguel si Aya. Sus, binili niya lang yan sa sarili niya. Maniniwala kayo dyan. Sa pangit niyang yan, sabi ni Nika. Oh, di wag kang maniwala. Hindi ko naman kailangan ng approval mo para ligawan ako ni Miguel. Kaya hindi ka na po-promote eh. Mamaya kamukha mo na yung ampalaya sa bakura namin. Sagot naman ni Aya. Inirapan lang ni Nika si Aya at nag-walk out. Nagpatuloy naman na sa ginagawa niya si Aya. Kapag wala namang pasok si Aya at Miguel, ay lagi silang magka-text. Pati sa pagkain ay parang timang na nakangiti si Aya. Pati na rin sa pagtulog ay laging si Miguel ang huling nasa isip niya. Minsan ay napapanaginipan niya pa itong katabi sa pagtulog. Kinaumagahan ay maaga nagising si Aya. Niyaya siyang lumabas ni Miguel dahil pareho nilang rest day ang araw na yon. Ang huling text ni Miguel ay ang oras ng pagkikita nila. Ang sabi nito ay 7:00 daw ng umaga at ang huli nitong paalam ay maghuhugas ng plato. Aba, ang ugay na yan mag-12 na wala pa ring update ang sabi susunduin ako dito. Baka mamaya nahugasan na yung plato ng buong barangay nila. Panay naman ang text ni Aya dahil nag-aalala na siya dito. Sinubukan niya ring tawagan ang number nito ngunit hindi ito sumasagot. Nasa ganon sitwasyon si Aya nang biglang may kumanta sa labas ng apartment niya. Pagsilip niya sa bintana ay bumunga doon si Miguel. Dala pa nito si Cedric na taga-gitara at bitbit ng speaker. Nasisiya na si Aya sa performance ni Miguel kahit may pagkasintunado ito nang biglang may asong tumahol galing sa kabilang apartment. Natawa naman si Aya nang biglang tumakbo si Miguel papunta sa punong nasa gilid ng apartment na tinutuluyan niya at umakyat doon. Aya, tulong! Pag ito hindi tumigil at makababa ako dito, gagawin ko yung pulutan. Sabi ni Ced. Ano, Aya? Okay bang performance ko? Sasagutin mo na ba ako? Tanong naman ni Miguel. Ano ba, pre? Aba, kakagatin na tayo at lahat ng aso, yan pa rin ang iniisip mo. Naiinis naman na aniya ni Benj. Bigla naman dumating ang may-ari ng aso at pinakalma ito. Tawa naman ang tawa si Aya dahil sa itsura ng dalawa. Lumayas ka na nga, hindi ka nakakatulong eh. Pananaboy naman ni Miguel. Umalis naman si Cedric at naiwan nakatanaw sa kanila sina Aya at Miguel. Nang mawala ito sa paningin nila, ay pinapasok na ni Aya si Miguel sa apartment niya. Agad naman tumungo sa kusina si Aya at naglabas ng tinapay, tsaka ito pinalamanan at nagtimpla ng juice para sa kanilang dalawa ni Miguel. Pasensya na sa pamerienda ko ha. Ikaw naman kasi hindi mo naman sinabi na pupunta ka ngayon. Kaya nga surprise, di ba? Alang ipaalam ko. Hindi na surprise yun. Umamin ka nga, kinululang ka pa sa buwan. Oo, 8 buwan lang tong pinagbuntis ang nanay ko. Masaya ka na? Hindi. Joke lang ito naman, di mabiro. Nga pala, okay ba performance ko kanina? Sasagutin mo na ba ako? Sige na nga, total munti ka na maging asong ulol. Ayos lang, matagal naman na akong ulol sa'yo. Oh sige, binabawi ko na. Biro lang, bawabanat lang hindi na lang kiligin. Nga pala, so tayo na? Hindi, nanay mo na yata ako malamang po. Napasimangot naman si Miguel sa tinura ni Aya.
Nang mapansin ni Aya na nakasimangot si Miguel ay agad siyang bumawi at hinalikan ito sa pisngi. Lumiwanag namang muli ang mukha ni Miguel. Mabilis na lumipas ang panahon. Hindi na malaya ni na Aya at Miguel na first anniversary na pala nila. Sa kondo lamang nila Miguel nila ito sinaselebrate. Nag-movie lamang silang dalawa. Nang matapos si Miguel at Aya sa panonood, ay masyado nang malalim ang gabi, kaya naman doon na pinatulog ni Miguel si Aya. Hindi pa sana papayag si Aya, ngunit hindi talaga siya pinayagang umuwi ni Miguel. Doon ka sa kwarto ko matulog, dito na ako sa sala. Ha? Sure ka? Okay lang naman sa akin na sa kwarto ka na rin matulog, sa'yo naman yun. Talaga? Pwede akong tumabi sa'yo? Binato naman ang throw pillow ni Aya si Miguel na agad naman sinalo ni Miguel habang tumatawa. Ayan, edi lumabas din ang katotohanan, ang bilis ah. Siyempre, ikaw na yan eh. Hindi biro lang dito lang ako sa sala doon kasi sa kwarto. Good night. I love you baby. Good night. I love you too. Pumasok na si Aya sa kwarto tsaka humiga sa kama. Ngunit kahit anong pilit niyang ipikit ang mga mata ay hindi siya makatulog. Sa huli ay napagpasyahan lumabas ni Aya at puntahan si Miguel upang papasukin ito sa kwarto at magpatay mani siya na lamang habang katabi ito. Sigurado ka bang ayos lang sa yung tabi tayo? Oo naman, hindi naman na tayo mga teenager para mag-inarte pa ako. Sure ka? Oo, mag-iingat ka sa akin. Nangangarate ako kapag tulog. Ikaw mag-ingat sa akin. Nangakain ako pag tulog. Paano ka makakakain pag tulog? Hindi mo naman kasi ako pinatapos. Pagkatulog yung kasama ko. Hinampas naman ang una ni Aya si Miguel. Tumatawa lang naman si Miguel habang sinasalo ang bawat hampas ni Aya. Nang mapagod magampasan ng unan ay humiga na sina Aya at Miguel. Ipinikit na nilang pareho ang mata at niyakap ang isa't isa. Naalimpungatan naman si Aya nang biglang makaramdam ng halik sa kanyang leeg. Pagdilat ng mata ay nakita niyang gising pa si Miguel. Oh, bakit gising ka pa? Wala, gustong-gusto ko lang natitigan ka. Matutulog na lang tayo, mambobola ka pa. Baka mamaya tumalbog ako niyan ha. Baby? Bakit? Pwede ba kitang halikan? Ha? Ngayon ka lang ata natutong magpaalam ah. Agad naman sinunggaban ng halik ni Miguel si Aya. Nang huli ay mas naging mapusok ang binibitawang halik ni Miguel at Aya. Sandali namang bumitaw si Miguel upang tanungin si Aya kung sigurado ba siya sa gagawin nila. Nang tumango si Aya ay hindi na nakapagpigil pa si Miguel at tuluyan ng inangkin si Aya. Simula noon ay mas naging matamis ang relasyon ni Aya at Miguel. Naging perpekto na sana ang lahat, ngunit nasira yon na nagkaroon ng munting event sa company para mag-celebrate ng Christmas party. Handa na ba kayo? Let's go! Simulan na natin! Magsisimula na sana ang palaro nang biglang dumating si Aya na halatang sinubukan ding mag-ayos, ngunit bigo siya dahil pinagtawanan lamang siya ng lahat. Oh, look who's here! What kind of face is that, Aya? Kung iba dito maayos mula ulo hanggang paa, ikaw mula ulo mukhang paa. Look at your lipstick, girl. Lagpas-lagpas sa bibig mo. Naiwan ba ng nanay mo yung makeup kit niya sa sala niyo? Tawa naman ng tawa ang iba sa sinasabi ni Nika habang si Aya ay hiyang-hiya na at nagpipigil ng luha. Wala pa si Miguel kaya naman walang nagtatanggol kay Aya at malayang kinukutsa ni Nika si Aya. Ano bang mukha yan? Ba't ganyan ka makatingin? Iiyak ka na? Magsusumbong ka na sa nanay mo? Ikaw nga, ang kapal din ng makeup mo ngayong gabi tapos yung suot mo halos lumabas ng kaluluwa mo. May sinabi ba ako? Pagkasabi ni Aya noon ay lumayo na siya sa lugar na yon at dumiretso sa CR. Eksaktong dumating naman si Miguel at nagtanong kung anong nangyari. Nang malaman niya yon ay agad siya sumunod kay Aya sa CR. Pagkakita niya at nasa isang sulok lamang si Aya at wala sa loob ng women's comfort room. Agad na inalo ni Miguel si Aya. Yumakap naman si Aya kay Miguel at umiyak sa bisig nito. Sinubukan ko lang namang mag-ayos ah. Bakit parang kasalanan yun? You don't have to, baby. Maganda ka kung sino ka at kung saan ka komportable. Gusto ko lang naman maging deserving na girlfriend mo eh. Ano ka ba? Napakaswerte ko kaya sa'yo. Kung ikaw at sila hindi makita yun, ako kitang-kita ko. You don't have to be someone else. Mahal ko si Aya, mahal kita. You're beautiful, baby. Sige na, maghilamos ka na dun.
kumalat na yung makeup mo. Hindi na to Christmas party, Halloween party na. Natawa naman si Aya sa sinabi ni Miguel. Sinunod naman ni Aya si Miguel at pumasok ng CR tsaka naghilamos. Nang papalabas na si Aya ng CR, ay may narinig siya nag-uusap sa labas. Kilala ni Aya mga boses na yun, kaya naman napagpasya niya lumabas sana ngunit natigilan siya sa narinig mula sa mga ito. Talo na tayo sa pustahan, pre. Nahulog si Aya sa bitag ni Miguel. Sabi ni Sed. Kaya nga akala ko pa naman mananalo tayo. Akala ko, hindi niya makukuha si Aya lalo na't parang ayaw nito sa kayo nung una. Sagot naman ni Nika. Tatawa-tawa naman pumasok na men's comfort room si Cedric at bumalik sa event room si Nika. Nang tuluyan na itong makaalis, ay siya palang paglabas ni Aya mula sa girls' comfort room. Kinuha ni Aya ang cellphone sa bulsa at binuksan ng kamera, tsaka pinagmasdan ang sarili. Napangiti na lang na mapait si Aya na makita ang refleksyon. Sino nga ba magseseryoso sa ganitong itsura? Walang paalam na umuwi si Aya. Hindi niya na rin hinanap pa si Miguel upang tanungin ito tungkol sa narinig mula sa kaibigan nito. Magtanong? Para ano pa? Para saktan ang sarili ko? Tama nga naman sila. I'm not a deserving girlfriend for Miguel. Mula ulo hanggang paa. Umiyak lang si Aya magdamag. Hindi niya rin sinasagot ang bawat text at tawag ni Miguel sa kanya. Kinaumagahan ay tinatamad na bumangon si Aya. Hindi niya rin namalaya na nakatulugan na niya ang pag-iyak. Agad naman nagprint ng resignation letter si Aya. Pagdating sa opisina ay agad niyang pinasa yon. What's the meaning of this? Bakit ka nagliligpit ng gamit? Bakit hindi ba sinasagot ang tawag at text ko? Bakit hindi ka nagpaalam na uuwi agad? Sir, tapos na po ako mag-aral. Ano yan? Essay test? Sunod-sunod Aalis ka ba? Sasama ako. Oo. Come on Miguel, huwag na tayo maglokohan. Nanalo ka na diba? Ano pang gusto mong leave me alone? We're done. Hindi kita maintindihan. Nanalo ko? Saan? I won nang naging tayo. O nanalo ako nang naging akin ka. No, huwag ka na magpaliwanag. Tapos na tayo. End of conversation. Pagkatapos magligpit ni Aya ay umuwi na siya. Susundan pa sana siya ni Miguel ngunit tinawag ito ng boss nila. Agad ding nagligpit ni Aya ang mga gamit niya sa apartment at umalis sa lugar na yon. Bumalik ng probinsya si Aya kung nasa ng kanyang pamilya. Lola, hindi naman po pala totoo yung hula-hula. Sabi ni Aya. Wala pa kasi apo. Hindi pa siya ang lalaking yon. Sagot naman ni Lola Mina. Ay nako anak, sabi ko sa'yo huwag ka maniwala sa ganyan. Tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Huwag mong iasa sa hula. Pagsang-ayon naman ni Aling Vilma kay Aya. Ano hindi totoo? Aba totoo yan Vilma. Nagkatotoo nga yung hula sa akin Kita mo ngayon ilan kayong magkakapatid na pinanganak ko pero napaka-sexy ko pa rin. Dagdag pa ni Lola Mina. Naniwala ka naman doon. Panay ang kembot mo doon sa barangay. May pasumba-sumba pa kayo tuwing alas 5 ng umaga. Paano ka nga ba tataba? Sagot naman ni Aling Vilma. Nanahimik na lang naman si Aya dahil nagsimula na namang magbangayan ng lola at mama niya. Ang mama ni Aya ay hindi paniwalain sa mga hula-hula na kabaligtaran naman ng lola ni Aya kaya lagi sila nagtatalo. Kinaumagahan ay nagsusukang nagising si Aya. Nagtatakbo naman siyang papuntang CR. Gising naman na si Aling Vilma noon kaya nakita niya si Aya at narinig ang pagsusuka nito. Agad namang kumuha ng tubig sa Aling Vilma at binigay yon kay Aya. Oh, ano nakain mo anak? Masama bang pakiramdam mo? Hindi hunay, siguro may nakain lang kagabi. Oh, ano nangyari dyan? Tanong naman ni Lola Mina. Lumapit naman si Lola Mina kay Aya, tsaka kinapaan noo at leeg ni Aya. Lola, lumayo ka nga ang baho ng pabango mo, sabi naman ni Aya. Nagkatinginan naman si Lola Mina at Aling Vilma sa sinabi ni Aya at sabay na lumingon pabalik kay Aya. Wow, sabay ano yan, tuwini kayo? Sabi ni Aya. Ikaw, umamin ka nga. Nagpagalaw ka ba doon sa ex mo? Tanong ni Lola Mina. Lola, ano namang klaseng tanong yan? Foul ka na Sabi ni Aya. Foul ka dyan. Tigilan mo kami Aya ha? Hindi tayo naglalaro ng basketball dito. Inay, i-check mo ang pulsuhan yan. Dagdag pa ni Aling Vilma. Lumapit naman si Lola Mina kay Aya at chinek ang pulso ni Aya.
Nakumpirma nga ni Lola Mina na buntis si Aya. Nawala naman ng malay si Aling Vilma dahil sa nalaman. Nang magising si Aling Vilma, ay nag-usap ang buong pamilya ni na Aya sa salas ng kanilang bahay. "Anong gagawin mo ngayon?" tanong ni Aling Vilma kay Aya. "Hindi ko na alam, ma. Basta hindi ko ako babalik sa lalaking yun," sagot ni Aya. "Inaw, ikaw nga kumausap dyan." Seryoso naman tinitigan ni Lola Mina si Aya bago nagsalita. "Malaki ba yung kanya, apo?" tanong ni Lola Mina. "Inay, ano ba? Pagsabihan niyo ho, ano bang klaseng tanong yan?" sabi ni Aling Vilma. "Abay, tinatanong ko lang eh." Wala nang nakapagpabago ng isip ni Aya kahit pa ang kanyang itay. Natapos naman ang usapang yun na puro bangayan lang ni Lola Mina at Aling Vilma ng ibabaw. Umakyat naman ang kwarto niya si Aya at kinausap ang anak na nasa sinapupunan niya. Nakapagpiti na rin naman si Aya at positive ang lumabas dito. "Pasensya na anak ha. Mukhang hindi ka kasi talaga tanggap ng daddy mo. Ayoko naman na maranasan mo rin ang itakwil at ayawan. Hayaan mo, nandito naman si mami at mamahalin kita ng buo." Madaling lumipas ang panahon at nanganak na si Aya. Sevi Daniel ang pinangalan niya sa kanyang baby boy. Nang tumuntong ito ng 1 taon, ay siya namang pag-alis ni Aya papuntang ibang bansa. Lagi lamang tumatawag si Aya sa Pilipinas upang mabawasan ang pangungulila niya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak. Sa pananatili ni Aya sa Singapore, ay may nakilala siyang kapwa Filipina. Mula noon ay naging matalik na magkaibigan sila. Dahil kay Malia, ay natutong mag-ayos si Aya. Nawala lahat ng tagiyawat ni Aya at natuto na ring magpa-parlor. Si Malia din ang nakasama niya sa pag-angat. Nagpatayo sila ng sariling cafe sa Singapore. Agad na nakilala ang cafe ni na Malia at Aya sa Singapore at nagkaroon ng branch sa iba't ibang parte ng mundo at kabilang na doon ang Pilipinas. Nagche-check noon ay share si Aya na makita ang pamilyar na pangalan ng isang kumpanya, ang dati niyang pinagtatrabahuhan. Napakaliit talaga ng mundo. Kung suswertehin ka ba naman Itong kumpanya lang na ito ay may pinakamataas na ratings. Siguradong pipiliin to ni Malia. Lord, bakit niyo ba kami pinagtatagpo ulit ni Miguel? Duling po yata talaga yan si Cupido. Oh, wag mo sabihin kausap mo na naman yung sarili mo. Pati si Cupido dinadami mo pa sa kabaliwan attack mo. Paano kasi? Look, yung company ko nasan si Miguel, nag-aalok ng share sa atin. Be, yung pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Sunggaban na natin, ano pang hinihintay mo? Suyo ni Miguel? Wag na pre, pera na yan. Ay, grabe ka be. Kaibigan ba talaga kita? Natawa naman si Malia kay Aya. Nang huli ay napagpasyahan nilang dalawa na tanggapin ang offer nito dahil mataas ang quality ng ingredients na sinusupply nito. Napagkasunduan naman ni Aya at Malia na si Aya ang a-attend sa meeting kaya kailangan niyang bumalik ng Pilipinas. Pumayag na lang din naman si Aya dahil miss na niya rin ang kanyang anak. Kasama pa rin naman ni Aya si Malia sa pagbalik dahil gusto rin itong sumama. Wala naman ang pamilya ni Malia sa Pilipinas dahil nasa Singapore din ang mga ito. Besh, gwapo ex mo no? Oo, bakit? Gwapo ng anak mo, OMG. Hintay mo yun sa akin ha? Tigilan mo nga yung anak ko. Hindi ko ihiship ang anak ko sa anak mo. Baka pag nag-away sila, pati tayong dalawa mag-away. Aba besh, wala pang pinalulubog mo agad yung barko. At anong tayong dalawa mag-aaway? No, hindi. Bibigyan pa natin sila ng tag-isang kutsilyo. Bahala sila magpatayan, di tayo sasali. Mommy, what's patayan? Tanong ni Sevi. Love language yun ng mami mo, baby Sevi. Lalo na kapag nakita niya yung daddy mo. Sagot naman ni Malia. Don't listen to your tita, baby. Bad yun. Sabi ni Aya. I have daddy, mommy. Ano yung daddy? Tanong ulit ni Sevi. Napatakip naman sa bibig si Malia, tsaka tumitig kay Aya, sabay peace sign. Habang si Aya ay naiinis at hindi na alam ang isasagot kay Sevi. Lumingon naman si Aya kay Malia, tsaka ito pinandilatan. Malia, my friend, mukhang sa'yo ko yata magagamit yung love language kung sinasabi mo. Sabi naman ni Aya. Sorry na, sabihin mo na lang kasi. Alanganing sabihin mong binuo mo siya mag-isa. Sagot naman ni Malia. Palipat-lipat lang naman ang tingin ni Sevi kay Aya at Malia na walang kaalam-alam kung ano ang pinag-uusapan ng mama at tita Malia niya. Mommy? Yes, baby?
Ano po yun, Daddy? That's how you call the big guy who looks like you po. Sagot ni Aya sa anak. Ginawa mo namang kapri yung tatay niyan, makabigay ka naman. Natatawang wika ni Malia. Pinandilatan ni Aya si Malia, tila sinasabing makisabay na lamang. Nanahimik na lamang naman si Malia dahil sa takot na baka magalit sa kanya si Aya at hindi na naman siya pansinin ng isang buwan. Naalala bigla ni Malia yung araw na nagtampo sa kanya si Aya dahil sa pangaasar niya dito. Halos isang buwan itong hindi naman seen. Kung hindi pa siya nagharana sa labas ng bahay nila, ay hindi pa siya nito patatawarin. Natawa na lamang si Maria nang maalala ang hiyang naramdaman niya matapos gawin yun. Halos hilingan niya nang kainin siya ng lupa ng araw na yun. Hinatid ko lang sa kwarto niya si Savit pinatulog. Bigla ka na nang nabaliw. Tinatawa-tawa mo dyan. Paano? Naalala ko yung ginawa ko nung nagtampo ka tapos pinaharana mo pa ako sa labas ng bahay tapos tatawanan mo lang ako. Paano naman kasi? Kumanta ka lang umalulong bigla yung mga aso ng kapitbahay natin tapos biglang umulan. Ewan ko sa'yo. Pala ka nga dyan, tutulog na lang ako. Matulog ka na rin, maaga pa tayo bukas. Tigil mo na yan, tawa mo mamaya, kabagin ka pa't biglang mautot. Kinabukasan ay maagang gumising si Aya. Iniwan niya naman si Sevi kay Malia. Tulog pa ang dalawa nang umalis si Aya. Pagtuntong mismo ng paa ni Aya sa lugar kung saan naroon lahat ng sakit ng kanyang nakaraan, ay halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman. Masaya, kinakabahan, at higit sa lahat, nasasaktan. Nang maglalakad na si Aya para sumakay ng elevator, ay biglang tumunog ang cellphone niya. Pagtingin niya, si Malia lang pala. Himala, gising ka na. Makahimala naman to, yung future son-in-law ko nanghihingi ng masarap na almusal. Siyempre, para may pag-asa agad ang anak ko kahit itlog pa siya, sasarapan ko yung luto ko. Aba, ayos ka. Ikaw na nanligaw niyan. Ba't ka ba tumawag ha? Be, sino nga ulit yung ex mo? Wow, kinalimutan ko na be, wag mo nang tanungin. Gagi, seryoso. Di ba sabi mo TL nyo lang yun dati? Ba't yung nakita kong kamukha niya, tagapagmana daw? Aba, ibang tao yata yun. Sige na, baka maliit pa ako sa meeting na walan pa tayo ng imported supply. Sige na, bye-bye future manugang ng anak ko, muaps. Pabirong umirap naman sa hangin si Aya bago pinatay ang tawag at nagpatuloy sa pagsakay sa elevator. Nang makarating siya sa floor kung nasa ng office ng mga empleyado, ay hinanap ng mata niya ang lalaking ilang beses na niyang pinatay sa isip niya. Nalipat naman ang atensyon ni Aya nang marinig na may nagbubulungan at nakita niyang pamilyar na imahe na tinuring niyang kanununuan ng mga higad. Lah, sino siya? Mas maganda pa rin ako sa kanya. Dagdag pa ni Nika. Magsasalita na sana si Aya nang may biglang tumawag sa kanya at tinanong kung siya si Aya Monteverde. Yes po, I am. Aya? As in, Aya the nerd? Aba, nagparete-okay ba siya? Tanong ni Nika sa sarili. Natawa naman si Aya sa narinig at sumunod na lang sa babaeng nagtanong sa kanya na sa tingin ni Aya ay sekretarya ng boss ng kumpanya. Pasikreto naman niyang pinagmasdan ng babae habang nasa likuran siya nito. In fairness, may taste ang boss nila. Ang sexy ng sekretary. Aba, tiba-tiba siya. Sabi ni Aya. Nang makaalis ang sekretarya na naghatid kay Aya, ay huminga na muna ng malalim si Aya bago binuksan ang pintuan. Pagkabukas niya ng pinto, ay bumungad sa kanya ang pamilyar na hugis ng katawan ng isang lalaki. Iwawaksi na sana ni Aya sa isip si Miguel. Ngunit naudlot yun nang humarap ito. Natameme naman si Aya nang makitang si Miguel nga ang lalaki na katalikod kanina. Tumikim naman si Miguel at nagsimulang magsalita. Hi. Hello. Long time no see. Kumusta? Ayos lang. Look, I didn't came here para makipagkamustahan. Can we talk about the business? So, where's your boss? What do you mean by boss? Sino ba nandito? It's me. Great. Then, where's the proposal? Gusto mong mag-propose ako? Not wedding proposal. Business proposal. Natawa naman si Miguel dahil kitang-kita niyang inis sa mata ni Aya. Pinag-usapan naman nila tungkol sa supplies na kakailanganin ng cafe ni na Aya. Hindi naman makapag-concentrate si Miguel dahil titig na titig siya kay Aya habang nagsasalita ito. Tango lang naman ng tango si Miguel sa bawat sinasabi ni Aya.
Nang mapansin niyo ni Aya ay napangiti siya at nakapag-isip ng kalokohan. Can you give us 40% off sa products na isusupply niyo? Tumangulang naman si Miguel sa sinabi ni Aya, kaya napapalakpak si Aya sa tuwa. Okay then, settled. Meeting adjourned. Wait, what was your last question? 40% off sa products na isusupply niyo. No way, malulugi kami. You bewitched me. Masyado kang maganda kaya hindi ako makapag-focus. Namula naman si Aya sa papuring nang galing mismo kay Miguel. Pinigilan niya sariling mapangiti dahil alam niyang hindi pwede dahil galit pa siya dito. I didn't bewitch you. Manya ka lang talaga. Yeah, anyway. Mapapasakan ka rin naman ulit. What? Wala, sabi ko meeting adjourned. Adios, Aya. Ingat. Inirapan lamang ni Aya si Miguel at naglakad na palabas ng office nito. Pagbukas niya ng pinto ay bumunga doon ang mga nakikiusyosong mga empleyado. Agad naman ito nagsitakbuhan pabalik sa kani-kanilang tibol na ikinatawa ni Aya dahil hindi pa rin pala nagbabago ang mga ito. Nang lalabas na siya ay sasakay na sana ng elevator ay bigla siyang hinarangan ni Nika. Hi Aya. Hi. Ayos mo ka natin umaasenso. Look, ayoko ng gulo. So pwede ba? Padaan? Well, gusto ko. Don't tell me babalik ka dito. Natawa naman si Aya sa tinura ni Nika. Binuksan ni Aya ang bag at kumuha ng calling card sabay abot nun kay Nika. Ano to? Calling card ko? Tawagan mo lang kapag natanggal ka sa trabaho mo. Kawawa kasing security guard namin, kailangan yata ng kasama. Wala kasing tagatahol sa labas ng cafe namin, baka pwede ka. Nagtawa na naman ang lahat ng empleyadong nakikiusyoso sa pagtatalo ni Nika at Aya. Gigil namang binali ni Nika ang calling card na ibinigay ni Aya at nagmarcha pabalik sa table niya. Pailing-iling naman sumakay ng elevator si Aya. Pagkarating sa sasakyan niya, ay agad niyang tinawagan si Malia. Bakit di mo agad sinabi sa akin yung pangalan na nakita mo sa internet? Abat, ikaw ang nagbaba agad ng phone? Hindi mo man lang ako pinatapos. Bakit? Ano ba nangyari? Miss Malia, ang nakausap ko lang naman po ay nakaharap kanina sa meeting ay walang iba kundi yung asungot kong ex. Muntik pa akong mawala ng malay. Buti na lang hindi ko nagamit yung love language kong physical attack. What the? So si Miguel mo at si Miguel Felix Gallardo ay iisa lang? Oo, be, iisa lang. Oh, siya sige. Bilisan mo't umuwi ka na, marami ka pang ikukwento sa akin, babaita ka. Nang makabalik sa kondo si Aya, ay ikinuwento niya lahat kay Malia. Nagulat pa si Aya dahil may nilutong popcorn si Malia. Pati si Sevy ay kumakain nito sa sala habang nanonood ng cartoon sa TV. Lumayo naman sina Aya at Malia kay Sevy upang hindi nito marinig ang kwentuhan nila. Aba besh, jackpot ka pala eh. Biruin mo, yaman pala ng ex mo. Nag-iisang tagapagmana ng Gallardo family. Jackpot ka dyan. Napatunayan ko na ngayon na punong-puno ng kasinungalingan ang lahat simula pa nung una. Kasinungalingan ka dyan, pero nakabuo. Sige, ipilit mo. O siya, change topic. Sasama ka ba sa akin? May birthday party kasi yung anak ng kakilala ko. Sama natin si Sev, dali na. Pumayag naman si Aya na sumama sila ni Sevy kay Malia. Silang tatlo na lang ang naiwan sa kondo dahil bumalik na ng probinsya magulang ni Aya. Dumating nga ang araw kung kailan may pupuntahang okasyon sina Aya. Nag-fitted dress lang naman si Aya at nagsuot ng silver na heels. Pagkatapos niya mag-ayos at bihisan si Sevy, ay bumaba na sila sa parking lot at dumiretso kung saan ang event. Nakasakay na lang din naman si Aya at Sevy kay Malia. Hi kid, ano ginagawa mo? Inaabot ko po yung ice cream cup. Gusto ko po kasi ng ice cream. Nang lumingon si Sevy, ay pareho silang natigilan ni Miguel at nagkatitigan. Sabay pang kumunot ang kilay nilang dalawa dahil para lamang sila nakatingin sa kanilang refleksyon. Daddy? Who's your mom? Tanong ni Miguel kay Sevy. Excuse me, kukunin ko lang ang anak ko. Sabi ni Malia. Magsasalita pa sana si Sevy nang takpan ni Malia ang bibig nito at awkward ang umiti kay Miguel. Nagtataka naman tinignan ni Miguel ang papalayong si Malia habang karagan nito si Sevy. Weird, sabi naman ni Miguel. Sa kabilang banda naman ay nagmamadaling naglalakad si Malia patungo kay Aya habang si Sevy ay pinipilit na makababa mula sa pagkakakarga sa kanya ng tita Malia niya.
Huwag ka nga makulit, Sevi. Di ba sabi ng mami mo, don't talk to strangers? Hindi siya stranger, tita. Eh ano, Power Rangers? No, tita. He's my dad. Di ba sabi ng mami, the big guy who looks like me is my dad? Ay, wag mong intindihin yung big guy na yun. Maninigarilyo pa yun mamayang gabi sa puno ng akasya. Oh my God, that was close. Sevi, never talk to that guy again. Sabi ni Aya. Mommy, si daddy yun. Sagot naman ni Sevi. Hindi anak, hindi mo siya daddy. Behave ka lang ha. Huwag kang hiwalay kay mami. Dagdag pa ni Aya. Gaya nga ng sinabi ni Aya, ay hindi niya hinayaang makalayo si Sevi sa tabi niya sa takot na magkita silang muli ni Miguel. Ngunit tatapos lang ang event na hindi na nila nakasalubong pa si Miguel. Aba, kanina mo pang nililibot yung tingin mo ha? Aminin, gusto mo makita. Tigilan mo nga ako, nag-iingat lang baka mamaya mamalayan ko. Nilayunan niya sa akin si Sevi. Lah, si OA. Bakit kasi ayaw mong magkakilala yung dalawa? Tigilan mo ko ha. Hindi pwede. Tuldok, lock, tapon susi. Ay be, nasalo ko yung susi. Dito muna sa akin, kunin mo na lang kapag nagbago ng isip mo ha. Natawa naman si Aya sa kalukuhan ng kaibigan. Nang inaantok na si Sevi ay napagpasyahan na nilang umuwi. Kinaumagahan ay pumunta muli si Aya sa kumpanya ni na Miguel upang i-follow up ang mga papers na kailangang pirmahan bago sila bumalik sa Singapore. Good morning. Same. So you know, the papers. Can we talk about something? Bago yung mga papeles na yan? Wala akong oras para dyan. Ako rin, nauubusan na ako ng oras. Oras para sa anak natin. Nagulat naman si Aya sa narinig mula kay Miguel. Anong ibig mo sabihin? Alam ko nang tungkol sa bata, Aya. At yung babaeng lumapit, she's your business partner. Anak mo yung batang yun. He exactly looks like me. Sa tingin mo, hindi ako magtataka. Then, nakita ko kayo sa parking lot. Kasama mo sila kaya nagpa-imbestiga ako agad kahapon. Hanggang kailan mo itatago, Aya? Paano ka nakakasigurado na nagkaanak tayo? Paano mo nasabing ikaw ang ama ng anak ko? What if pinaglihian ko lang ang picture mo at iba nakabuntis sa akin? Don't play with me, Aya. Marami akong mata. Kahit malayo ka, alam kong matapos ka lumayo sa akin, hindi ka na nagkaroon pa ng boyfriend. You know what? Walang pupuntahan tong usapang to. Maybe next time na natin i-follow up yung mga kasunduan. I have to go. Sige, run, Aya. Ako pa rin naman ang finish line mo. Nagmamaritsyang palabas si Aya at dire-diretsyong sumakay ng elevator. Pagkarating sa kondo ay nagtataka siyang tinignan ni Malia. Oh, anong problema? Bakit nakabusangot ka dyan? Ayun na nga, may problema tayo, be. Paulit-ulit ka rin, besh. Sirang plaka ka yata eh. Ano nga kasing problema? Hindi natin napaniwala si Miguel na ikaw ang nanay ni Sevi. Eh sa sexy ko ba naman kasing tube? Wala talagang maniniwalang may anak na ako. Nawala naman ang ngiti sa labi ni Malia na makita masamang titig sa kanya ni Aya. Ito naman ti mabiro. Eh paano naman kasing hindi magdududa yun? Ako yung nanay pero kamukha niya yung bata. Nakita pa tayo sa parking lot, be. Kaya ayun, mas lalo nagduda. Go with the flow na lang tayo, te. Dali mo na yung bata pagbalik natin sa Singapore. Tara, mall muna. Gaya nga ng sinabi ni Malia, nagpunta sila ng mall ni Aya at kasama nila si Sevi. Nilibot nila ang buong mall at dumadaan sa mga butik. Pati damit pambata para kay Sevi ay tinitignan din nila. Lagi naman tumatanggi si Sevi kapag nakakapili si Aya ng damit para sa kanya dahil marami na raw siyang damit. Natawa naman si Aya nang si Sevi naman ang pumili ng damit para sa kanya. Ang mga pinapasukat ito sa kanya ay mga damit na konti na lamang ay ibalot siya na parang lumpia. Mana ata yun sa tatay niya, sis. Gusto'y maging Maria Clara ka. Maria Clarang dalaka mo. Natigilan sa pagtawa si Aya na makarinig ng pamilyar na boses. Maganda ba, Miguel? What do you think? Yeah, gorgeous. I know, right? Miss, kukunin ko na to. Aba, ayos dito pa talaga naglandian. Natatawang anya ni Malia. Shh, baka marinig ka, sabi ni Aya. Hi, Daddy! Bati naman ni Sevi kay Miguel. Nagulat si Miguel nang paglingon niya ay nakita niya sina Aya. Agad naman na lumambot ang ekspresyon niya nang dumako ang paningin niya kay Sevi. Hi, baby. May gusto ka bang ipabili kay Daddy? Tanong ni Miguel. Wala siyang gustong ipabili. Pauwi na rin naman kami. Pakitatak din dyan sa kokote mo na hindi mo siya anak.
Diyan ka humingi ng anak sa kasama mo. Sagot naman ni Aya. Sumunod na lamang si Maria kay Aya na mag-walk out ito at hila-hila si Sevi. Lumingon pa si Maria at binelatan si Nika at inirapan niya naman si Miguel. Nang makauwi ay nagulat pa si na Aya dahil pagbukas nila ng pinto, bumungad sa kanila ang lola at mama ni Aya. Nagmano naman si na Aya, Malia at Sevi sa mga ito. Agad naman na kinarga ni Aling Vilma si Sevi dahil na-miss na niya itong kargahin at babyhin na ikinatawa naman ni Aya. Dumiretso naman ang kwarto si Aya at Malia para magpalit at para na rin makuhanan ng damit pamalit si Sevi. Paano ba yan, Besh? May kasamang iba? Shot puno? Shot puno ka dyan, walang magbabantay kay Sevi. Wala ka dyan, nandiyan si na tita. Bar tayo, huminga ka naman kahit minsan lang. Paningin mo sa akin, Walking Dead. Naglalakad pero hindi humihinga. Piloso pa ka talaga. Mana sa'yo. Pero seryoso, bar tayo be. Minsan lang naman nandiyan naman sila tite. Sige na nga, maya-maya na, maaga pa. Napapalakpak naman sa tuwa si Maria. Kinagabihan nga ay nagbar ang dalawa at iniwan muna si Sevi kina Aling Vilma. Nang nasa bar na sila ay nag-order agad ang hard drink si Maria, kaya agad sila nagkaroon ng tama. Nang magpatugtog ng DJ, ay nakasabay sina Aya at Maria sa sayaw ng mga taong naroon. Hindi na namalayan ni Aya na wala na pala sa tabi niya si Maria. Nang ilibot niya ang kanyang paningin, ay nakita niya ito sa gitna ng dance floor at may kasayaw ng lalaki. Pamilyar ang likuran ng lalaki kay Aya, ngunit dahil sa kalasingan, ay isinawalang bahala niya na lang ito at tumuloy sa pagsasayaw. Dahil sa kalasingan, ay nagkakabanggaan ang mga tao doon. Wala naman itong mga pake basta makasayaw lamang sila. Muntik naman ang matumba si Aya nang may makabangga siya. Iignorahin niya na sana ito nang paglingon niya. Ay nakita niya si Miguel at may akay-akay itong babae. Natigilan naman si Miguel at nagtitigan lamang sila. I'm going to vomit. Miguel, dali na. Magkakalat ako dito. Sabi ni Faith. Oh, I'm sorry. Nagpatuloy naman na sa paglalakad si Miguel at ang kasama nito. Ayos, paiba-ibang babae. Aso sa umaga, uwak sa gabi. Bulong ni Aya sa sarili. Nawala naman na ng gana si Aya, kaya kahit hindi na makapaglakad ng maayos, ay pinilit niya sariling makaalis sa lugar na yon. Nagpaalam na rin naman siya kay Maria na mauuna na. Nang nasa parking lot na si Aya, ay umupo muna siya sandali sa isa sa mga hagdan doon. Hinilot-hilot niya rin muna ang kanyang paa na sumakit sa kakasayaw niya. Kung mamalasan ka nga naman oh. Kahit saan ako magpunta lagi mukha ng mokong na yung nakikita ko. Sinong mokong yun? Natigilan naman si Aya na marinig ang boses nito. Lord, nag-halusinate po ba ako? Kahit saan ko na lang po nakikita mukha ng aso ngayon ah. You're not hallucinating. Totoo ako. Pinagsasabi mo dyan. Totoo ka? Pinisil-pisil naman ni Aya ang pisngin ni Miguel upang siguruhin na hindi siya nag-hallucinate. Sinampal-sampal niya rin ang sarili para magising at makasigurado. Hala, totoo ka nga. Natawa naman si Miguel sa inakto ni Aya dahil kahit nagbagong pisikal nitong anyo ay hindi nagbagong personalidad na meron ito na siyang pinakaminahal ni Miguel kay Aya. Halika na, iatid na kita. Lasing ka na, hindi mo na kaya mag-drive. Ako nang bahala sa sasakyan mo, ipapatid ko na lang yan sa inyo. Ayoko sa red flag na katulad mo. Rapist ka, rapist. Hindi ako sasama sa'yo kasi manloloko ka. Aya, huwag na matigas ang ulo, halika na, dali na. Ayoko nga. Pagkatapos niyo akong pagpustahan noon, ngayon, natuto ako mag-ayos. Gusto mo, okay tayo? Hindi mangyayari yun. Hindi ko rin hahayaang mahawang anak ko ng kahanginan mo at kababaero mo. Napailing na lamang si Miguel sa sinabi ni Aya. Alam ni Miguel ang naging dahilan ng paglayo ni Aya. Nauunawaan niya naman si Aya dahil may pinagmumulan ng galit ito. Maaaring sa iba ay napakababaw, ngunit alam ni Miguel ang trauma ni Aya simula bata pa dahil sa kanyang pisikal na anyo. Hindi totoo yan. Minahal kita, Aya, hanggang ngayon wala nagbago. Hindi nagbago nararamdaman ko sa'yo. Kung ano man ang narinig mo mula kina Bench, wala akong kinalaman doon. Tumitig naman ang mapungay na mata ni Aya kay Miguel. Inilapit pa ni Aya ang mukha kay Miguel upang siguruhin hindi ito nagsisinungaling na naging dahilan kaya napalunok laway si Miguel. Totoo yun? Hindi mo ko inuuto? Tumangulang naman si Miguel. Hindi mo ako mauuto.
Kitang-kita ng dalawang mata ko. Kasama mo yung uwak mo kanina at kasama mo naman ang aso mo ng umaga. What? Aso at uwak? You mean si Nika at Faith? Tumango naman si Aya bilang tugon. Sinamahan ko lang mamili ng damit si Nika kanina para sa bridal shower niya. Ikakasal na kasi sila ni Ethan at si Faith naman, kapatid ko yun sa ina. Huli ko na rin nalaman na may kapatid ako. Teka, nagsiselos ka ba? Bakit naman ako magsiselos Sino ka ba? Yung mapapangasawa mo. Tinanggal naman ni Aya ang heels niya at binato yun kay Miguel. Ngunit hindi niya ito tinamaan dahil nahihilo na rin siya. Nagbangayan pa silang dalawa bago na isakay ni Miguel si Aya sa kotse niya. Hindi naman alam ni Miguel kung saan ihahatid si Aya dahil nakatulog ito sa biyahe. Kaya naman dinala niya na lang si Aya sa kondo niya. Tanghali nang nagising si Aya. Napahawak si Aya sa kanyang ulo dahil sumasakit ito. Yan, inom pa. Bulong ni Aya sa sarili. Nang ilibot ni Aya ang paningin niya, nagtaka siya dahil hindi niya yun kwarto. Chinek niya naman ang sarili kung kumpleto pansuot niya. Nakahinga naman na maluwag si Aya na masiguradong walang nabawasan sa kanya. Bumangon naman si Aya mula sa pagkakahiga at lumabas sa pamilyar na kwartong yun. Nang makarating siya sa living room ng kondo ni Miguel ay walang tao doon. Kaya dumiretso si Aya sa dining area at nakita niyang nagluluto si Miguel. Good morning. Good morning, wife. Wife ka dyan. Kung saksakan kita ng knife. Oh, violent. Gusto ko yan. Gusto ka ba? Oo, tinatanggi lang. Inirapan lang ni Aya si Miguel at bumalik sa living room. Tanda ni Aya ang lahat ng sinabi ni Miguel sa kanya kagabi. Naboring naman si Aya kaya nilibot niya mga mata sa living room. Nakuha ng isang picture doon ang atensyon niya. Napuno naman ng tanong ang isipan ni Aya habang pinagmamasdan ng litratong yun. Nagulat naman si Aya nang may biglang magsalita sa likuran niya. Loko siya. Yung boss natin sa kumpanya. Magpipinsan kami ni Nika, Bench at Sed. Mahilig magpustahan ng tatlong yun. Pati ang pagsagot mo sa akin, pinagpustahan nila. Natalo si Bench at Sed dahil akala raw nila hindi ko yung tipo ng lalaki na gugustuhin mo dahil mukha raw akong playboy. So sila yon? Hindi ka kasali? Bakit nasa mababang posisyon kayo? Bakit hanggang ngayon nandun pa rin si Nika? Yun kasi nais ng lolo namin. At syempre sa sobrang gwapo ko, joke. Ayaw ng tatlo kaya ako nagpatakbo ng kumpanya. So, all this time, mali ang iniisip ko at lumayo ako sa walang kabuluhang rason? Tumango naman si Miguel at humingi ng tawad. Niyakap naman ni Aya si Miguel upang iparating dito na pinapatawad na niya ito. Matapos silang kumain ay nagpunta naman sila sa kondo ni Aya. Pagkarating doon ay bumuhod sa kanila ang nagchichikahang lola at mama ni Aya. Kitang-kita naman sa mga mata nito ang pagtataka kung sino ang kasama ni Aya. Ma, lola, mano po? Si Miguel ho pala. Si Miguel? Yung Miguel na ama ng apo ko? Tanong ni Lola Mina. Opo, lola, siya ho. Sagot ni Aya. Teka, huwag kayong aalis dyan ha. Dagdag pa ni Lola Mina. Nagtataka namang pinagmasdan ni Aya si Lola Mina habang naglalakad dito papuntang kusina. Nang mawala ito sa paningin, ay nagmano na lamang si Aya at Miguel kay Aling Vilma. Uupo na sana si Miguel na makita si Lola Mina na may dalang kutsilyo at patungo ito sa direksyon niya. Napatakbo na lamang si Miguel dahil tila seryoso itong papalapit sa kanya. Ang kapal na mukha mong magpakita dito pagkatapos mong paiyakin ng apo ko. Para ka nakaiwan ng inahing manok at babalik kapag pwede na ulit sakyan na. Hala, sige, takbo! Sabi ni Lola Mina. Paikot-ikot lamang sina Miguel at Lola Mina sa sala habang sina Aya ay hindi na magkanda-ugaga dahil hindi nila alam kung paano patitigilin si Lola Mina. Dinala naman ni Malia si Sevi sa loob ng kwarto upang hindi makita ang senaryong yun. Lola Mina, teka lang ho, magpapaliwanag ho ako. Mahal ko po nga po nyo. Hinahapong sabi naman ni Miguel. Lola, tama na ho. Wala ho siyang ginawang masama. Ako talaga may kasalanan. Dagdag pa ni Aya. Napatigil naman sa paghabol si Lola Mina kay Miguel. Hinahapo itong tumingin kay Aya. Ay, o siya, sige upo. Ikwento yung isa-isa. Dali na, baka mainip ako at baka maging alaala na lang ang isa dyan. Sabi ni Lola Mina. Ikinuwento naman agad ni Aya ang lahat. Humingi naman ng tawad ng lola ni Aya kay Miguel. Nagtawa na naman ang lahat sa nangyari. Inalabas naman ni Malia si Sevi sa kwarto at formal nang nagkakilala sina Sevi at Miguel.
Lola, tita, narito na rin ho naman tayong lahat. Nais ko sanang hingin ng kamay ni Aya kung ayos lang ho sa inyo at sa kanya. Daddy, may kamay ka naman po, di ba? Bakit yung po kukunin yung kay Mommy? Nagtatakang sabi ni Sevi. Natawa naman ang lahat sa sinabi ni Sevi. Pumayag naman si Aling Vilma at Lola Mina sa nais ni Miguel. Ngunit bago kinasal si Miguel at Aya, ay nanligaw muli si Miguel kay Aya dahil nais ni Aya na magpa-hard to get muna. Napagpasyahan naman ni Aya na magstay na lang sa Pilipinas at doon mamahala habang si Malia naman ay bumalik sa Singapore katapos ikasal ni na Aya at Miguel. Makalipas ang ilang taong pagsasama ni na Miguel, ay nagbuntis muli si Aya at kambal yun. Sobrang saya naman ni Sevi dahil magkakaroon na siya ng baby sisters. Yay! Excited na ako, Mommy. Kakarga ko sila, Mommy, ha, kasi big boy na ako. Akala ko ba ayaw mo pa maging big boy? Gusto ko na pala, Mommy. Natawa naman si Aya at Miguel sa itinura ni Sevi at sabay na niyakap ang kanilang panganay na unang naging bunga ng kanilang pagmamahalan dalawa. Ang kapalaran ng tao ay hindi planado dahil tayo mismo ang gumagawa nito. Ang bawat kahihinatnan ng ating desisyon ay nakasalalay mismo sa sarili nating kamay. Lahat ng pagbabago sa ating buhay ay ang mga desisyon natin ang pinagmulan. Pati ang pagkatuto nating baguhin ang sarili ay dahil yun sa ating karanasan. Sabi nga nila, ang ating mga karanasan ang pinakamahusay na tagapagturo, kaya kung walang pagbabago ay walang pagkatuto. Kung may babaguhin man tayo ay gawin natin yon para sa ating sarili, hindi para sa ibang tao dahil hindi naman natin kailangan ng kanilang pagsang-ayon sa mga bagay-bagay dahil hawak natin ang ating sariling pagpapasya. Huwag mong hayaan na diktahan ka ng iba kung sa tingin mo naman ay tama ka. Tandaan din na sa isang relasyon, komunikasyon ang susi upang magkaunawaan kayo ng partner mo. Huwag mong hayaan na mas mangibabaw ang galit kaysa sa pagmamahal nyo sa isa't isa. Ganon na rin sa pamilya dahil sa huli ay sila pa rin ang dadamay sa iyo. Magkaroon ka man ng sariling pamilya, ay hanap-hanapin mo pa rin ang kalinga ng iyong magulang. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-iibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!